Ayan, welcome ulit sa another episode of Two Bottles Podcast kung saan ang mga issue sa lipunan ay pwede natin gawing pulutan. Ako ang inyong Paito Tanggero, si Tonel. At ito ang promotor ng kwentuhan na si Uncle D. At syempre yan, dakilang sawit. Uli, Kuya Chap. Tingnan mo to. Nagpapakasolim na ako sa intro ko dahil Holy Week. Napaka hyper mo. Tama lang yung pre. Ang balance ba? Hindi. Kumusta ulit? Kasi di ba, Ito lang sa bahay. may trabaho ka ba ng Holy Week? Hanggang lang, ng Thursday. Pero Friday nag-leave na. Kami din ni Jonel, wala rin kaming trabaho ng Holy Week. Kasi Before and after. wala bakit talaga trabaho. Ba dapat nagpe-penitensya siya kayo para mag-build karoon kayo ng trabaho? Sabi Nag-abstinence. nila, mabibless ka daw eh. Nag-abstinence Ay. kami. Oo, di ba pabi nila pag yung mga bisita iglesia, pag ginawa mo daw yun, matutupad daw yung hiling mo. Dapat nagbisita iglesia kayo, magkakaroon ng trabaho, pre. Nag-abstinence kami. Nag-abstinence kami sa pag-a-apply ng trabaho. Sige. Total, yan na lang din naman ang di ba, yung topic. So, pag-uusapan natin yung araw na to is Holy Week traditions and superstitions sa Pilipinas. So, napakarami ng tradition and events pagdating ng Holy Week sa iba't ibang probinsya. So, imposibleng makover natin lahat in one episode. Pero ito yung mga pinaka-common na babanggitin lang natin. No? So, number one, pinaka-magarbo sa lahat. Diba? Ito yung sinakulo. Ano ba yung sinakulo? Kuya Chuck? Ano yan eh, yung reenactment. Yung ginagawang reenactment ng mga tao. Yung parang passion of Christ, reenactment noon, pre. Ginagawa nilang parang play. Diba? Drama, kumbaga. Yan. Yun ang sinakulong tinatawag, pre. So, ito yung kumbaga yun nangyari doon sa pelikula ni, di ba Mel Gibson ba yun? Yung Passion Passion of the Christ. Tama. Yung pinaka mismo nangyayari. So bakit daw ba? Ano bang kasabihan nun at bakit ginagawa ito? Yung sinakulo? Sabi ng marami, ano daw? Parang, syempre, role play. Drama, to show, to reenact. Parang syempre, ang purpose naman ng maraming ganun is to remind and to show yung pinaka-eksena, yung story ng paghihirap ni Jesus Christ. Bago gumapunta sa krus, hanggang sa krus. So, yung purpose is talaga to remind, storytelling kumbaga. Pero in different views on the thing, in different ways. Kasi may iba-iba eh. Hindi pare-pareho yung sinakulong makikita mo eh, di ba? Depende siguro sa Pinaka-purpose. Depende sa probinsya. Pwede. Diba? Depende sa lugar. Depende sa sa tao. Depende sa tao. Lalo na kung yung mga tao is more on the conservative end. Kasi may mga bata minsan nakakanood niyan eh. Pero pag doon ka naman sa mga taong talagang extreme, di ba? Patulad sa Pampanga, pumunta ka sa Pampanga, pre, iba ang sinakulo doon. Sa Marinduque, iba ang sinakulo doon. Nagsusuot sila ng mga moryones eh. Paano mo nalaman niyo sa Marinduque? Dumadalaw ako doon, pre.
Bibisita ako. Bibisita iglesia ako. Hindi naman Marinduque ang probinsya mo. Paano ka napunta ng Marinduque, Brad? Na, ano yan, pre? Isa yan sa mga probinsya na gustong-gusto kong puntahan. Kasi maganda yung probinsya, pre. Ang malupit doon, Promise, hindi rin maganda yung probinsya. Katoliko si Chuck. Christian yan. Oo nga, no? Bakit pa ba? Bakit? Pero yun nga, Moriones, pre. So, okay. Pagmana, iba-iba ang ginagawang sinakulo ng bawat lugar. Depende sa lugar, depende sa tao, depende sa tradisyon. Pero mostly, nag-range yan sa kung sino ang audience, ano nang, kung parte na ba ito ng tourism, katulad sa Marinduque, part of tourism na yun yung Moriones Dinadayo. So, iba-iba yan, iba-iba. Pero isa lang ang ginire-reenact nilang scene, kumbaga. It is the Passion of Christ, yung from the betrayal up to the crucifixion, basically. So, ito ba yung mga nakikita ko ngayon sa Facebook na yung gumaganti yung nanay ng gumaganap na Jesus? Depende, pre. Kasi may connection na may pumapanggap na Jesus. Hindi, brother, may nakita akong video nung nakaraan. Parang nire-reenact nila yung eksena na nilalatigo si Cristo dun sa sa krus. Nung natapos yung eksena, parang sumugod yung nanay, hinampas yung lumalatigo. Yung ginugol, nakita ko yung pre, yung ginugulpe. Mo yun, di ba? Ginugulpe siya, pinagtulungan siya, hinahampas siya Ang binatukan niya yung naiwang isang lumampas Parang hindi ko alam ba, feeling ko pinapauwi na yung anak na yun. Feeling ko anak niya yun Feeling ko anak niya yun. Tapos parang may pinapagawa or pinapauwi. Tapos siguro ng nanay. Doon pinalo sa eksenang yun. Kasi sabi nung caption, gumanti daw yung nanay. Gumanti yung nanay. Pinalo Ang kulit Pinalo siya Pero feeling ko gano'n yung pre Feeling ko either anak or yun nga, siguro nga anak niya nung babae yung pinalo niya. Kasi harap na maraming tao, paluin ka ng gano'n. Di ba? Tapos yung bata, ang reaction ng bata parang gano'n lang. Hindi. Baka nanay niya yun, pre. Nanay niya mismo. Pumalo sa kanya. Bakit mo ginagulpi si Jesus Christ? May gumanti kasi. Kaya naalala ko lang. Wala naman sa eksena yun, no? Hindi naman gumanti si Mary doon sa mga... Oo, wala namang kasama doon sa mga sa Sanhedrin na pinapauwi ng nanay niya para maghugas ng pinggan. Napahugasan ka? Hindi ka umuwi. Ayun, dating yun. So, na ako. Marami niyan, yung isa pa. Nakita mo yung yung eksena na pre, yung sumasabit dun sa krus. Oo. Parang, tapos gumanti ng flying kick Gumanti si Jesus Christ. Flying kick. Kasi naman, di ba, yung kasama sa prosesyon. Nakita mo na ang bigat ng dinadalang krus nung gumaganap na Jesus. Sinakyan mo pa yung flying kick tuloy. Isa yan. Flying kick. Isa yung flying kick. Yung isa naman, di ba tatlo sila may pasa na cross. Tapos yung isa nakaupo, hinampas na gano'n. Yung nakakita na isa, tinagukan niya Tapos, bakit ako sinusundok nito? Parang ganun datingan Pansinin niyo yung mga dinadagukan, yung flying kick. Karamihan yung mga kabataan na sumasama lang na parang for the sense sabit-sabit lang. Sa camera, sama tayo, ganyan. Wala yung sense nung yung pagpepenitensya. Hindi talaga nila, hindi na talaga nila gets yung dahilan at naiintindihan yung dahilan. Saka alam mo yun, kung totoong nagpepenitensya ka at nakikisa ka doon sa nagpepenitensya, at kailangan mong umiti, tapos naka-jersey ka, naka-shorts ka, yan yung kagaya nung episode natin, graduator, naka-toga. Kung pepenitensya ka, it's very proper attire naman kahit pa. Oo, reenactment yun So, dapat at least yung suot mo, in costume ka, kumbaga. Pag-penitensya.
Yung nagpipinitensya, pero yung mga nakikiprosesyon lang, pwede naman siguro magsuot ng komportable. Ang halayo ng lalakarin nila eh. Hindi, yung mga makikialay lakad siguro pwede, komportable. Pero yung kung mismo ikaw yung mga isa sa hahampas, yung iba kasi trip-trip na lang eh. Mm. Yun nga, di ba, ang bigat na ng dala, Sinabitan pa. gana mo pa. Oo. Anong trip mo, Brad? Pero tingin Ikaw ko kaya hindi, magbitbit ng cruise. pero tingin ko hindi naman kasali sa Ibida ano mo yun pa. eh. Yung sumakay doon sa cruise, tingin ko hindi naman siya kasali doon sa mismong senakulo. Ano lang siya? Nakikialay lakad lang na siguro tropa niya yung gumaganap na ano. Alam mo naman pag Na isa ring sundalo. oh, pagka tropa mo Pero eh yung ipapako din niya tropa. yun Parang lang. di siya Ano yun? ang kulit eh. So sa Makatwid, ang senakulo, Kuya Jack, it's more of reenactment in the play. Hindi siya yung It's a play. so different talaga siya pagdating sa penitensya, no? So yung mga namamanata. Oo, penitensya kasi is personal ano yun eh, devotion yan eh ng mga nananampalataya na kumbaga anong gagawin mong mahirap or medyo yun nga mahirap para ipakita na sincere ka sa devotion mo, the penitence. So yung iba nagpa-fasting, yung iba nag-aalay lakad, papunta kung saan sa grotto, kung saan man. Yung iba, matindi, extreme din. May mga talagang nagpapalaspas. May televised nga dati sa balita, yung nagpapapako sa krus. Papapako sa krus. Pero So, yun di ba iba yung penitence? Pero yun ang pinaka-common, di ba, dyan sa mga penitensya at pamamanata na yan. Yung self-flagellation, yung humahampas sa likod nila, and at the same time, yung nagpapapako sa krus. Either or yan, di ba? Oo, yan, marami yan. Hardcore yun, pre. Pwedeng yung... Sa Pampanga. Yung hardcore din sa Pampanga. Diba pwedeng ano lang yan, yung kung magpapapako lang, tapos kung magpapahampas sa likod, magpapahampas lang sa likod, di ba? Parang ganun nga. Parang hindi both. Kasi parang ang hirap na kasi nung kasi yung ginagawa pre sa ako nakakita ko sa Pampanga yan, napunta ako sa Pampanga. Kung akala mo dugo, yung iba wala talagang sugat yun, nilalagyan talaga ng food coloring yung iba Beyblade, yung iba food coloring lang eh, nandun sa yung pinahampas nila sa likod nila. Pero yung iba may blade talaga yung likod pre. Hihiwaan. So, Iba talaga yun para magtupo. Iba naman, food coloring lang na yung pinahampas nila sa likod, merong tulay na. Ayun na lang yung akala mo. Pero yung iba talagang extreme. Blade, lalas-las na balat. Para talagang itipo. Para talagang masakit. Okay. Nakakatakot doon pre. Dadaan sila sa mga nagiinuman. Yung mga nagiinuman. Tagay muna. Hindi yung mga nagpipitensya. Pero hindi naman. Kasi parang nakakatulong. Nakakatulong daw kasi sa sakit yung pamamanhid ng alak eh. Kaya tagay din sila. Parang yung mga naglalakad lasing. Depende naman siguro sa namamanataya kung ano yung ano nila, di ba? Malay mo naman, ano. Baka dito lang sa syudad yan. Sa Pampanga yung pre. Sa Pampanga, sa Angeles. Nagpunta ako doon dati. Tagal na yun. Sige. Yung top 2, di ba? Top 2. Ano pa? Ano pang mga alam natin na tradisyon? Alay lakad, penitensya. Sumasama ba kayo sa mga alay lakad? Dati? Yung mga crush nyo, sinasamahan nyo ba mag-alay lakad? Hindi. Ginagawa marami dito nag-aalay lakad eh. Ano yung bisita iglesia yata yung tawag doon.
Yung Bisita, iba, ayan, Bisita Iglesia. yun na yung nilalakad nila yung pitong simbahan. Iba't iba simbahan. May bago yata ako nakita may passport na yan eh. Parang dati wala namang passport yan eh. Pilgrimage naman kasi yun. Hindi, yung para sa Bisita Iglesia ngayon, meron na silang passport. Kung anong simbahan yung inanuhan Oh, nila. Well, nakita ko lately may nag-post eh. May passport na sila pre. Para makapitong iglesia silang baka magbisita. yun, Kuya Chuck, I mean, getting in with the times ng Catholic Church para mas maraming maengganyo. Di ba? Passport. Kasi di ba, Bisita Iglesia. mas sa panahon ngayon, lalo na nandito tayo sa social media age. Yan yung mga binibida ng mga ibang namamanata. Bisita iglesia, paano Pero, ito proof ko, di ba? ang Meron question nga ko dyan, ako, pre, ewan ko kung napanood sige nyo ko. na ba, yung Roblox, tapos Bisita iglesia sa Roblox. prosesyon, tsaka hindi prosesyon, tsaka bisita iglesia sa Virtual. Roblox. Kulit, Virtual na. kulit. Yung sense of tradition kasi na pagbibisita ng iglesia, I don't know if it's something to be a fad or just simply a way of penitence. Kasi pagka, feeling ko lang pre, yung pagdating ng passport na yan, naging fad na lang siya eh. Parang wala yung, kasi isang bagay na dapat mapansin ng mga Pilipino, why they do penitence, is the humbleness and the humility of the act. Kaso, hindi eh. Iba yung datingan yung yayabangan na yung passport ko, ganito na yung puntahan ko. It's a fad. Kasi nga, Kuya Chuck, parang simbang gabi lang yan. Diba? Pag ang simbang gabi, lagyan mo ng parang loyalty card yan na tatatakan para mabuo mo Parang sa Starbucks lang. No? para mabuo mo yung siyam na gabi, di ba? Dadami rin yung magsisimbang gabi niyan. Sabi ko nga sa inyo kayong dalawa, para magkatrabaho kayo, dapat nagbisita iglesia rin kayo eh. Parang 7 magic balls lang yan eh. Dragon Ball lang ang datingan ng sitong iglesia pupuntahan pa after makakompleto. May wish kayo magagrant. Alam mo, sa dami ng mga pinagsasabi natin dito sa podcast at sa page natin, mukhang dyan tayo makakakas. Hindi kasi marami naman talaga naniniwala gano'n, di ba? Sa parang ang belief nila, pagka nakumpleto nila yung 7 simbahan, ibisitahin nila. Not all, pero some think na you can wish for something, pray for something, and you will receive Ang tanong that ulit sa blessing. dyan, Kuya Chuck, nung bata ba tayo, ganyan na yung rules? Hindi naman, di ba? Parang hindi, sa uling alaala ko ng mga ganyan, bisita iglesia, walang ganun eh. Walang ganon. Walang ganun. Kasi nga, ano na It's yan? just a normal tradition na dumadalaw lang sila sa mga simbahan. Kasi yung pag nakompleto mo para makapag-wish ka, sa simbang gabi yan, hindi naman sa bisita iglesia yan. Di dinamay na nila, di ba? Oo. Pinagpare-pareho na nila. Para So may wish ka para sa mahal na araw, may wish ka sa December. Parang lang yan yung mga hinahati yung 13th month. Ganitong panahon din nire-release yung first shop, di ba? Kasi enrollment. Company namin pre, gano'n, naghati ng 13th month. O, di ba? Kasi panahon ng enrollment Tapos sa December yung susunod. Alala ko yun. Nagbotohan sa company namin pre, kung gagawin isang bagsak ang 13 months or hati, marami nagtatrabaho, puro magulang. Di hati, hindi talaga mabubuo yung 13 months. Di ba? Kasi sakto pasukan. Oo. Kaya kailangan pati yung wish ganun din. Kasi siguro kailangan kumpleto mo yung 7 simbahan sa bisita iglesia. Tsaka yung siyam na araw na, Ilang gabi ba? Siyam. Okay, siyam. tsaka yung siyam na simbang gabi, di ba? Pero kailangan, Pag December. ang nun, pag natapos mo yung siyam na simbang gabi, kailangan umattend ka rin ng Misa de Gallo. Kasi, Another requirement yung pre. oo, kasi yun yung grand finale.
Ayun, pag nakumpleto mo yung siyam na gabi, tas di ka naman umaten nung Misa de Gallo, wala, void. Bakit? Final exam. Ano point pala yung ano? Sayang yung pinagpaguran mong pinagpuyatan mo. Siya na. Oh, sige. Oh, balik tayo sa mga tradition at superstitions. Ano pa? Ano pa meron? Tito Nel, yung paborito mo. Ang Lenten season ay panahon para i-charge ng ating mga anting-anting. Yung anting-anting. Alam ko ang anting-anting player, yung sumasayo ng boots. Baka siya lang yung nag-recharge ng ano niya. Di anting-anting yun, Brad. Agimat yun. Agimat ba? Agimat ba? Ang anting-anting kanino kay Bossing, kay Bossing. Oo. Di ang anting-anting, yan yung mga ano, well, parang, Pareho nga. parang agimat lang din Anting-anting. siya. Pero alam ko may crucial difference ang agimat at anting-anting. Parang yung agimat, lucky charm lang yan. Yung Anting-anting, anting-anting, ward against evil spirit. Parang ano siya, parang protection against. Yung agimat Protection. naman, parang gives you power. Ganun. Gives you power. Iba nga. Ganun. Pero interchangeable. Agimat ng boots. Pero kasi may pelikula siya na ang agimat, anting-anting ni Lolo. Ano, 2002 film to. Yun yung pinasa na sa kanya yung agimat. Oo. Pinasa na. No, ang sisig ba? Pero sige, mabalik tayo. Kaya isa sa mga kasabet, tulad nga sabi ni Tito Nel, yan yung nire-recharge na yung mga anting-anting nila na mga protection sa kung saan-saan. Mga pampaswerte, mga gabay, mga artifact, mga kadalasan to sa mga liblib na probinsya. Uso to. So naghahanap sila sa mga kuweba ng mga kakaibang bato, kakaibang bagay. So yun. Ano pa? Ano pang meron tayo sa Mahirap maghanap ng kakaibang bato, pre. At tukhang. Hindi naman yung batong. Totok ang kan. Tukhang ka sa ibang bato. Hindi anting-anting yun. Makinang yung bato na yun. Yun yung ano Ang ibang pa to, nagtatago na rin. Yung bato nagtatago. Kaya pala sabi nila, naghahanap ng bato May lumabas na tayo. sa bundok. Oh. Pero tak, ano pa? Ano pa mga tradition natin ng ano? Pag-Holy Week. Yung bawal maligo. Bakit daw bawal maligo? Tuwing Holy Week lang ba yun? Kailan ba dapat nagsisimula yung bawal maligo na yun? Parang January mo lang, di na naliligo yun ah. Akala ko everyday eh. Sabi kasi nila, pre, bawal maligo. Kasi pagdating ng alas 3, umaga ng Biyernes, okay pa eh. Alas 3, bawal maligo kasi meron na daw dugo ang tubig. Yan. Ngayon, bawal maligo kasi prime waters. Walang tubig. So ngayon, hindi na by tradition, by force na hindi sila makaligo. Oo, pre, lalo sa Bulacan, pero sa ano sila doon maligo kasi walang tubig. Sa Bulacan lang ba ang prime waters? Hanggang Kilanil yata prime waters eh, Cavite. May prime water sa Cavite, yung mga camellia. Kadalasan yan, ano. Saka may isang area sa Marinas. Hindi yun subdivision parang kinuha ng prime water yung water nila. Mayroon ako dating hinahawakang warehouse sa Dasmariñas. Nagkakatubig lang ng alas 12 yata ng madaling araw hanggang alas 3 ng madaling araw. Ang bahina ng pressure ng tubig.
Oo. Wala ng Das tao. mo yun sa area Area 8. Hindi Ay, mahina bawal ang maligo presyo, pre Kuya pag Chuck. malakas. Wala talagang tubig eh. Wala talagang Hindi na presyo. tubig. Nakakapagtaka kasi nito, di ba? Yung Bulacan, tabi-tabi sila ng Angat. Tapos nawawala sila ng tubig. Yung Angat kasi para sa irigasyon yun. Ngayon, yung para sa tao, Hindi ba pwedeng, Alam mo ba kung bakit? ha? Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi pinag-uusapan natin tungkol sa sinakulo tungkol kay Jesus eh. Kasi si Jesus, holy siya. Yung water, nagawa niyang wine. kaya Yung ba tubig dyan nagiinom sa manal? issue ng binanggit ko, hindi nila kayang gawing wine yun. Kasi ang kaya nila, water bender, ano sila, land bender eh. Earth bender. So yung Land farm, kaya grabber. nilang gawing subdivision. Yan na ba Kaya yung mahina bago? sila sa water. Wala silang power ng water. Kaya ganun na ba yung So, earth bending ngayon? Pag nag-bend ka, nagiging subdivision yung lupa. Pre, land oo. bender, land grabber. Ito yung mga pamilya pumasok sa politika para magsilbi, kundi para protektahan yung sarili nilang negosyo. Naku, Obvious na obvious eh. naku naman ko yung Nabasa niyo ba yung isang nabasa niyo ba yung isang post ni Kapitan Tambay? Na ano, May pre? eviction no- may eviction notice na daw sina Lucifer. Iba naman sa impyerno, nakamkam na yung lupa. Ang kulit ka. Kawawang satanas. Pero ano, Mas may demonyo pa para kaysa sa kanila. teka lang. Mabalik tayo. Sige, pre. So, bawal maligo mula Biyernes ng alas 3 ng hapon. Hanggang kailan to? Akala ko nga, forever na rin eh. Kung kailan mo na maalala ulit? Ang sabi hanggang Easter Sunday yata. Yun yung sabi ah. So, kung ngayon nagre-record tayo ngayon, pwede na tayong maligo. Oo, sa linggo na eh. Linggo na. Pwede na. Buhay na si Mamaya, maligo Cristo. na ako. Habang oras Saka yung bawal din magsaya daw sa kumain ng baboy, di ba? Pagka isa-isayin natin O yung isda lang yata kinakain nila eh. No? huwag mong pagsabayin yung para Ligo muna daw tayo, natin ligo maayos. muna ang problemahin natin. Yung, patapos na tayo sa ligo eh. Alam na natin na makakaligo na tayo eh. So, eto, bawal magsaya. Sabi ni Tito Nel. Ba't bawal magsaya, Tito Nel? Naghang si Tito Nel. Naghang yata si Tito Nel. Bawal maghang, Tito Nel. Ayan si Tito Nel. Bakit bawal magsaya? Bawal maghang. Bakit daw bawal magsaya? kasi nga patay daw si Cristo. Kasi ba't judgmental ba si Jesus Christ pagka masaya tayo? Ibig sabihin Di ba kasi sabi nila kasi pagluluksa, yung kasama sa pagluluksa, kumbaga ano. Ba't yung mga recent lamay na na-attend na natin, nasabi lagi nung pamilya nung namatay, ayaw nang malungkot nung namatay. Di ba? Ayan na nalulungkot na. Tapos pag natutukan ng camera, kumusta po kayo? Ano po nakakamdaman ninyo? Namatay lang kami, di ba? Tapos tatanungin mo pa. Parang ginawa niyo ba? Happy kami. Questions. So yun yung kaya bawal magsaya dahil kailangan makiluksa. Ay, kiramay, kumbaga. Yun yung sa paniniwala ng mga Katoliko. Make sense naman daw. So tapos sabi ni Tito Nel, bawal kumain ng karne. Pork, yan, karne. Pwede yata isda. Pwede isda kasi may filet fish pa rin sa sa McDo. Oo.
Kumusta kaya yung mga bentahan ng mga burger, no? Okay pa din kasi ang nag-observe lang naman yun, mga Catholics. Eh. Pero biyernes lang, bawal kumain ng karne. Ang Baboy, alam ko ganyan. hanggang pagkabuhay din. Yun yung alam ko Hanggang pagkabuhay. linggo. Di ang alam ko kasi dyan, parang ito na yung nagiging part na para dun sa mga nag-give up ng something. Yung abstinence nila sa ano, Meat. abstinence week nila. Kumbaga, kung ang balak nilang i-give up is yung karne, the entire week sila hindi magkakarne. Mm. Pwede yan, ano? Pero ang sa pagkakatanda ko, pag Biyernes na talaga, pag Biyernes Santo, hindi talaga pwede ang karne. Bawal ang karne. Mm. Dito Kailangan sa amin, yung mga nagbabawal magkarne, yung mga bawal magsaya, yung mga nagiinuman sa labas eh. sa napulutan nila. Yempo. Oo, ewan ko. Minsan nga sobrang evil na naisip ko, bibili ako ng karne, mag-iihaw ako Sila eh. yung mga, Papaypayan ko yung sila usok yung mga papasok sa nasa mga church bahay na nila yun. eh. Ano yun, Tito Nel? Ay, oo, mga nag-iihaw sa beach ngayon. Alam mo, isda lang naman ang meron sila. Isda lang Walang naman. gempo dun pre. Kadalasan naman isda. Eh yung fasting, Yung mga nasa dagat. Kasama yata yung pre sa pagbabawal, yung mga food loss nila. Yan, pagpa-fasting na rin. May mga nagpa-fasting na liquid lang, juice fast, kumbaga. May nagpa-fasting ng social media, ganyan, entertainment, bawal ang TV, bawal ang ganito. Eh, pansin mo pagkamahal na araw, ang palabas sa TV, iilan lang, di ba? puro tungkol Naalala sa mo yan? ano, puro tungkol sa Lenten Yung season. Ten Commandments. Oh, Ten Commandments na napakahaba. Di ba? Parang ito, imagine mo pre way back yung mga panahon na bata pa tayo, hindi pa uso ang ECQ. Pero parang ECQ ang datingan pag mahal na araw. Oo, kasi ano eh, Na-imagine mo? usually kapag Holy Week, ang wala nang Walang tao sa variety, labas. wala nang variety show. Ang palabas na Oo, ng walang tao sa labas masyado. ang palabas na ni Itbulaga, puro mga Lenten drama na. Wala Di ba nga tao parang, sa labas. naisip ko lang ngayon eh. Naisip ko lang ngayon talaga pre, parang ECQ ang datingan pagka mahal na araw noon eh. Walang lumalabas, walang namimili, walang... Oh, di ba? Eh, Wala lang. pandemic Na-realize ko mo lang. kasi. Di ba? Wala. Parang pandemic ang datingan ng ano. Kasi, Nape-prepare na pala tayo sa pandemic eh. kasi Noon pa Chuck, man. itong pagkakaiba niyan, yung Lenten season kasi, by choice. Yung pandemic, hindi naman natin choice eh. Kailangan talaga natin mag-stay dun eh. Di Ang ba? hirap. Mm-mm. Pero preparation na yung pre. Preparation na pala yun. So, Pero pinapanood mo, ito, paulit-ulit lang. hindi ko alam kung nasabi sa inyo to ha. Bawal ka daw masugatan kapag Lenten season, pagka Holy Week kasi hindi daw gagaling. Hindi daw gagaling. Hindi daw Ah, gagaling, pre. Hindi ko alam kung sa galing yung kasabihan na yan. Pero parang siguro connected yan dun sa dahil nga nasugatan si Christ. So, parang di ka rin pwede masugatan kasi siya lang ang ano, pwede masugatan ng panahon niya. Hindi. Sasabay sa pagkamatay niya na hindi ka gagaling. Hindi Wala daw magpapagaling ng sugat mo. yan. Yun yung pinaka-reason nila doon. Dahil wala daw si Jesus Christ. Busy siya. Si, Busy siya. sige. Sabi nga ni ano, di ba? Sabi nga ni Mr. Chow, did you die? Di ba yung nasabi ni Chow sa hangover? Why? Hangover. Why? Did you die? Did you die? Matay ka ba? Bawal masugatan, bawal ang pork, maligo, ano ba ba? ang bawal porn. Awal din yun, Nel.
Bawal naman talaga yun. Everyday. Sa mag-asawa kaya, bawal din yung ano? Bawal din yata, pre. Actually, hindi nyo choice kung bawal. Kahit hindi Lenten season. Bawal, laging bawal. Oo, lagi na lang, di ba? Natawad ako, inaantok ako, hindi pwede. Sakit ulo mo. Nakita ulo ko. Trabaho pa bukas. Hindi pala Lenten, bawal. Oh, di ba? Kaya Hindi pa ano, bang mga pagka sinabi mong yun ang i-abstain mo pag Lenten season, andadaya ka. Kasi kahit hindi Kasi Lenten, hindi gusto mo mo. nagagawa yun. Nag-a-advance ka lang, pre. Nag-a-advance training ka lang. Sanay na ako, kaya ko to. Sa dami mo na i-advance, brad, hanggang ng second generation mo, na i-advance mo na eh. Wala na. Kawawa. Ano pa ba? Um, ano ba Ayun, dahil nabanggit wala na nga daw si ano hindi tanay? dahil wala daw si Jeep, ano daw, malakas daw yung ano, yung force of Ido. Masasamang spirito. Kaya pala yung person ng kadiliman, ang daming post ngayon. Nagsara na Actually, ako ng enduring naman sila kahit hindi libro Lenten. ng buhay ko. Bubukas ako ng bagong aklat. Ano may sumigaw doon? No? Tinanong ka ba namin? Tayo na, taong bayan na may gusto. Uy, Pero iniisip ko, saan lugar ba yung mati na yun? Davao. lugar ba yun? Hindi ko alam eh. Lugar yun, lugar. Akala ko Davao tao yun. yung tinatawag niya eh. Davao, Mindanao. Oo, sa Davao Oriental. Akala ko nabulol lang siya, sinasabi niya Makati. Di ba alam mo yun, pagka sobrang passionate ka sa sinasabi mo, nabubulol ka. Bubulol. Hmm. Saka minsan, pagka tigas pa nga ka na, nabubulol ka talaga. Uy, tumatawa ka dyan, Tito Nel, ha? Pag maghapon ka na nagsasalita, ganun talaga nararanasan mo. Eh, maghapon siya nangangampanya, di ba? Nabubulol na pala. Kung Ano ano-ano siya na mabuti. pinagsasabihin niya doon sa stage. Ngalay na yung jawline mo, ay yung panga mo. May extra power siya sa si Lizardo. Eh. Ano ba yung role niya ngayon sa Batang Quiapo? Wala siya doon. Nandun siya. Si Philip Salvador? Oo. Wala. Binuo mo pa yung pangalan, ha? Well, Nandun siya. Kasama niya kasi ano dun eh. bawal siya lumabas kay Philip Salvador kasi ano siya eh. Ay, bawal siya lumabas kay Batang Quiapo. Sa exposure yun eh. Kaya nga si Lito Lapid pinatay na dun, di ba? Pero nauna naman yata siya sa Batang Quiapo. Philip, teka lang, tingnan natin. Andiyan na, nakita ko kanina eh. May something. Siya si ano, General Fernandez. Last year. Last year. Pero sa ano, sa tingin nyo ba, yung mga ginagawa na netong mga nananampalataya kapag Lenten season, effective ba to? Anong take nyo doon? Yung alin, pre? Yung alin? Yung mga namamanata ng ganito, tingin nyo, anong epekto Kung niyan? effective ba? Hmm. Sinel. Sino ba na sasagot? Yung Ikaw muna, Richard. ikaw muna. Ay, hindi ko daw. Sige, Ako ba? Richard. Nagutulok ko kasi nil eh. Ay, ikaw daw, Tito Nel. Mumula pa kasi.
Hindi, ako yung Bumiyaka ako namamanata. dun eh. Hindi ko alam kung effective yun pre. Pero ako, ang personally, ang sa akin, yung Lenten season kasi, tingin ko hindi naman siya time to wish eh. Time to commemorate yung ano eh, yung pinagdaanan ni Jesus Christ. Kung paano niya niligtas yung sambaya, yung sangatawan sa kasalanan. Ang Parang katauhan. Oo. hindi naman proper na pati sa ganong yung panahon na yun, wish mo pa din. Kumbaga, lahat gagawin mo dahil may kapalit na wish. Pwede ka manata, mahirapan mo yung sarili mo, ganyan. Kung yun yung choice mo. Pero siguro kung wala kang hinihiling, parang gusto mo i-commemorate yung ginawa ni Jesus Christ. Pero ako personally, hindi ako naniniwala sa panata. Kasi ginawa na ni Cristo para sa atin. Ba't gagawin mo pa ulit? Ang gusto lang gawin ni Jesus Christ, ang gusto lang gawin ni Jesus Christ natin, mamuhay tayo ng base sa tama. Base sa kung ano yung ano niya, yung tinuro niyang way. Hindi yung way natin, kundi yung way niya. So, yun. Ako yun lang. Ikaw, Ikaw, Kuya Chak. Jack. Effectivity. Ako pre, may magikwento niyan sa'yo for sure na, oo, pagkatapos nung bisita iglesia namin, na-bless kami, ganyan, may blessing dumating. It could be circumstantial yung mga ganung events eh. Pero one thing's for sure, dapat ang epekto ng ganyan, hindi yung pagiging proud mo on social media or pagiging fan mo sa pagpapakita na, ay, nagawa ko to, ganyan. Even before, ang dapat epekto niyan sa tao is, yun nga, sinabi ko kanina, humility. Kasi the 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 season or the week that passed is hindi siya about us being able to offer something in penitence eh. It is about Christ giving us the gift of salvation eh. Yun yung pinaka memory of the Holy Week. Yung tinatawag natin sa sa religion na mabuting balita, 'di ba? The gospel na because people, lahat tayo hindi lang mga Katoliko, hindi lang Muslim, lahat tayo, we are all sinners in the eye of God, in the eyes of God. So we need salvation, and yung Maano week na to, it showcases how we were given that salvation. And ang epekto dapat nun, being reminded of that, is again, humility, na hindi natin kaya iligtas sa sarili natin, but only Christ can save us. Kaya niya ginawa at kaya niya inoffer yung yung life niya. At isang sinabi yung nila kanina yung paggaya, yung pag-ulit nung penitensya, yung extreme na ginagawa ng iba. Ako if you ask me it's like mocking what Christ did on the cross. Yung pagpapapako sa krus ng mga ibang gumagaya, it's like mocking what Christ did. Kasi bakit? Ibig sabihin nun, anong pinapakita mo? Kaya mo rin gawin yung ginawa ni Christ? Ganun ba? Diba? So there's the question of what is your intention? Bakit mo ginagawa? Para ipakita mo na, Lord, kaya ko rin gawin yung ginawa mo. Ino-offer ko sa ito. Hindi naman yun ang hiningi sa'yo ni Christ eh. Diba? Ang hiningi niya sa'yo, magsisi ka sa kasalanan mo, tanggapin mo siya, maniwala ka sa kaligtasan binigay niya. At yun na yun. Hindi yung magpinitensya ka, hindi naman yun lalo pag nagbasa ka ng Bible, hindi yun ang hinihingi ni Christ. So, ang epekto dapat sa tao is humility. Acceptance na you are a sinner and you need Christ. Kaso, hindi yun ang nakikita ng mga tao. Bakit? Kasi ill-informed, yun nga, di ba? Dati hindi naman talaga naniniwala na magkakaroon ng wish granted pag 7 visits ka ng simba, nag-visit ka na ka 7 visits Ngayon, nauuso na yan. Bakit? Ill-informed So, maraming mananampalataya, naniniwala on many things na hindi naman in accordance to the Bible. Na dapat mahalagang bagay nito, hindi lang tayo maniwala sa sabi-sabi, no? Isang bagay yun Tapusin na dapat natin yung mga paniniwala sa mga haka-haka, puro-puro, sabi-sabi. It's the effect of this season should be humility and should be clarity of what the message of the cross is for everyone. Yun lang.
Parang conclusion yung sinasabi ko, ah. Actually, patapos na tayo eh. Hindi passport. Okay. Eh, actually, tama ka naman doon, Tito Chuck. Kuya Chuck. Special doon sa sinabi mo nga na ibang sinasabi ng Bible tungkol doon. Although, I will I will disagree doon sa statement mo na ang iniisip ng mga nagpipenitensya is kaya nilang gawin yung ginawa ni Christ. Kasi ang kadalasan na gumagawa niyan, ang ano nila, kung yun ang gagawin nila, which is the same experience that Christ has, they'll be closer to forgiveness kasi willing silang i-take up kung ano man yung ginawa ni Jesus Christ, not as a bragging right, Gets. pero as a form of penance. I understand naman nun. Pero Yun yun lang nga, naman ang when you disagree see ako, but them, the entire, pero yung sinasabi mo for pag yung sa iba na ginagawa na lang nilang bragging rights sa social media, that's something else. Kasi nawala na yung spirit ng lend doon. yan yung pinupoint ko rin eh. They lose sight of what is really the message of this week, of the Holy Week. Kaya nga. It's more of kahit naman pagka nagsimba ka, if you will listen to the homily, it's more on realizing that first of all, we are human, di ba? In accordance to your faith, na hindi mo naman siya kailangan ipangalandakan. Again, yung mga madalas magdasal na nakikita ng iba, madalas i-broadcast yung goodwill nila, sila pa nga actually yung medyo kaduda-duda. Kasi parang they're putting up a front para lang hindi Totoo sila yan. masabihan na masamang tao sila. And Kaya mabigat yung pre, na dapat maalala nila yung isang bagay na sinabi ni Christ habang nasa krus eh. Sabi ni Christ, it is finished. Napaka-importante ng words na yun. It is finished. Na you cannot add anything to the salvation that He offered. Kumbaga, dahil sabi niya, tapos na, naganap na, kumpleto yung kaligtasan na binigay niya. Wala kang ibang dapat gawin maliban sa mananampalataya sa Kanya. okay, maiba tayo. Napanood nyo ba yung yung 10 utos kay Josh? Hindi ko pa napapanood dyan, pero nakikita ko yung mga clips niya na. Nasa Netflix Yung na parang siya. kausap niya si Satanas, may mga ganyang episode dyan, di ba? Oo. Actually, Yung mga ganyang scene. pinanood ko siya kahapon. Kasi kaka-release lang niya sa Netflix eh. Meron sa Netflix? Tawag dito, kung titingnan mo, di ba, paano nila minamarket yung hindi siya sacrilegious eh. Actually, it's more on yung trials. Comedy kasi siya, di ba? Supposedly, oo. Bits and parts sa comedy talaga. Pero napaka-relatable niya in a sense na lahat sagrado siya hardcore na nananampalataya siya sa Diyos eh. Tapos binigyan siya ng malaking trial. And yun. So every time na 'di ba ang naging goal niya is susuwayin niya yung 10 utos. Every time na sinusubukan niya suwayin yung 10 utos, hindi niya natutuloy. Either may nangyayaring kakaiba or bigla siyang nakokonsensya na at the end of the day, ginagawa niya pa rin kung ano yung faith niya. And yung sabi mo ngayong kausap niya si Satanas, paano yun? It's very deep. Kung titingnan mo siya on face value, para siyang, kung isipin mo nga, comedy lang. Pero maganda yung message niya eh.
Hindi siya basta-bastang comedy. Ano, Ayun, naabangan ko nga rin niya kasi maganda yung mga pelikulang ginagawa nilang dalawa. Lalo na kasama yung asawa niya. Sino yun? Yung si, Molina? si Kim Molina. Kim. Tawag, Oo, maganda, nakakatawa. wala si Kim Molina doon ah. Wala nga, wala nga. Ang kasama niya doon, Cool Pals, tsaka yung Pencil Box, tsaka The Pebbles. Yun nga, yung cool. Yun ang asa. Kaya naabangan ko rin yung pre. Meron na pala sa Netflix. Akala ko magsisinihan yun. Tapos na. Hindi ako masyado nakakaano. Wala rin kasi yung may Ano ba? time magsine nun eh. Pero yun na, nasa Netflix na siya. Maganda siya panoorin. Very timely nga na nirelease siya ng ng Lent. I mean, depende sa'yo kung paano mo po siya papanoorin. Kung superficial ka man, hindi mo makukuha yung message. Ayun lang. Na-shoutout lang natin yung sa 10 utos kay Josh. Ang panoorin niyo po. Panoorin niyo po, nasa Netflix na. May bayad Recommended. ba yan? Taga-promote ka. Parang may bayad to. Sana nga, di ba? Ay, batiin din natin Lagi. yung batiin din natin yung mga nakikinig sa atin from from National University Las Marinas, saka from Polytechnic may mga University of the Philippines sa Mesa. nanonood doon. Yes, yes. Shoutout din pala dun sa mga Salamat po sa namin. panonood. Shoutout din sa mga kabatchmates namin nung college na nanonood ngayon. Alam namin kayo lang mga nakikinig hanggang dito sa dulo. Minsan nga, hindi pa kayo maabot dito. Sana abutin niyo naman. Okay, skip nyo. Hanggang dulo lang agad. Sa shoutout na agad kayo. Ganun. So, yun lang. Dito lang tayo. Dito Nel. Closing. Lag talaga si Nelo. Sarap. Magko-close na lang. Naglag pa, oh. Naglag ba? Sorry, nalag ako ulit. Nel. Closing na. Okay. Wala na kayong wala na tayong ibang closing na. Hindi, ayun, as of this recording, it's 1:10 a.m. So, happy Easter Sunday sa lahat. Maligayang pagkabuhay ni Cristo ulit para sa mga kapatid natin na Katoliko. And ang gusto ko lang iwanan, katulad ng pinost natin sa page natin, sitio. It's a Latin word that means I thirst. And tingin ko lahat tayo ay, pati ang ating bansa ay nauuhaw sa tunay na uri ng pagmamahal at pag-ibig para sa kapwa at sa bayan. And I hope matuto tayo na mag-ibigay ito sa bawat isa. So yun, consumatum est, it is done. Ako muli, maraming salamat sa pakikisama sa Two Battles Podcast episode. Ako ulit si Tito Nel, ang inyong mabait na panggero. Si Uncle D, ang inyong promotor ng kwentuhan. Siyempre, ang dakilang sabit lang. Kuya Chak. Paalam na po. Magandang gabi. Bye-bye. Okay na to. Okay na yan.